Para naman po sa mga Gemini, Aquarius, and Libra, bibigyan ko kayo for the second week of June ng reading, ha? Okay, general po ito. So, unahin po natin your career. Gemini, Libra, and Aquarius. Lola Baby, nagpapakilala po. Yan, ha? So, tingnan po natin, ha? So, ibig sabihin nito, for some of you here is yung tinatawag, maaring tapos na ang inyong laban sa mundo. Hindi na kayo hirap, di ba? It's like tinatawag wounded warrior, pero napagwagian, napagtagumpayan ninyo ang inyong tinatawag na career. So, ibig sabihin nito, your next move, your next step. Kasi nakikita dito, merong malaking gaganahin. So, ibig sabihin nito, gusto ninyong tinatawag na mag-branch out o yung tinatawag additional resources. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na inyong pakakaisiping maigi. Ha? You have the permission from the wheel of fortune. Yan. Ito yung tinatawag siguradong magkakaroon ng win-wins. Pakaisipin nyo lang mabuti, pakaingatan ninyo. It's tinatawag slow but sure. Okay? Kung ano itong investment na papasukan mo. Kung halimbawa kayo meron dito, kasi ito'y tinatawag malaking pera. Diba? It's like lalong magiging abundance, di ba? Yan yung iyong tinatawag karukhaan, magiging tinatawag abundance. So, be very, very careful kung saan mo i-invest itong perang ito. Pakaaralin yung maigi. Yan ha, para hindi ito'y mawala. Okay? Dahil ibig sabihin nito yung tinatawag malaki ang kikitain mo. But be very, very wise. Maganda na daw ang yung tinatawag na slow but sure, sigurado, nakikita. Okay? Yan. Dahil nag-iisip ang iba sa inyo, saan gusto mong mag-invest, di ba? Maaring negosyo, di ba? So, maaaring sabihin na natin baka sa ibang bansa ka magbubukas, baka from abroad uuwi ka na, di ba? Yan. Kasi nakikita dito yung tinatawag na mukhang gumaganda na ang inyong tinatawag pamemera. Okay? So, tingnan po naman natin ang inyong love romance sa mga married na po, ha? Yan. So, nakikita dito, yung tinatawag na meron dito, it's like lahat ng kanilang mga problemang mag-asawa is matatapos na, di ba? Halimbawa, sabihin na natin may mga burdens, may mga daladala silang problema, hindi lang silang mag-asawa, maaring dito tinatawag na karga nila ang kanilang magulang, mga kapatid, mga pamangkin, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na mukhang magiging very, very healthy. Yan ha, ang mga mahal sa buhay. So, nakikita dito yung pagmamahal ng asawa mo sa iyong mga kapamilya. At ganun ka din. Yung kapamilya ng asawa mo, mahal na mahal mo din. So, whatever is this, it has something to do about a good health, di ba? Maari ito'y sabihin natin magpapamana pa sila sa inyo, di ba? So, kung ano man itong nararanasan ninyong mag-asawang ito, ibig sabihin ito, maaalis din ito. Okay? All the burdens matatanggal. Sapagkat meron dito, it's like tinatawag na bigay dito sa mga tinatawag mga in-laws, bigay nila. Okay? It's like, ano tawag dito? Will and testament. Yan ha? Okay? May regalo. Either ito sa side mo o sa side ng asawa mo. So, nakikita dito, soulmate mo ang asawa mo. Soulmate mo. Kumbaga dito, pareho nyong mahal ang mga pamilya. Okay, pamilya niya, pamilya mo. Yan ha. So, let's see, tingnan naman natin yung tinatawag mga single, di ba? Yung mga byuda, yung mga hiwalay, di ba? So, nakikita dito, yung tinatawag na, yan, nagmumukmok, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, may mga hinihintay, di ba? Yan. Kasi meron silang tinatawag, hinagpis sa kanilang damdamin, di ba? Yan, may mga hinagpis. Maaring for some of you here, tinatawag na matagal ka nang naghihintay, di ba? Matagal mo nang hinihintay, pero hindi mo nakikita paparating na po, di ba? Yan. Kung sino itong kausap mo, maaari sabihin na natin, meron kang
kausap sa abroad, di ba? Pero nakikita dito, hirap na hirap ka na, di ba? It's like sabihin na natin napakakupad bago ito. It's like sabihin na natin, ang kupad mo naman bago mo ako pakasalan, pagkatagal-tagal, ano bang hinihintay mo? Ayan ha. So whatever is this, pwede rin naman ito yung tinatawag na may mga magbabalikan from the past, di ba? Yan, ibig sabihin nito, nagbago na sila. So ko-communicate sila sa inyo. Pero kung kayo naman ito, halimbawa sabihin natin may mga kausap kayo from abroad, from halimbawa kung hindi naman abroad, malalayong lugar, di ba? So nakikita dito yung tinatawag mga pangangailangan din. May mga pangangailangan din kayo. So nakikita dito yung tinatawag na yung inyong boredom, di ba? Insecurities, inferiorities, yan. So nakikita dito, yan ha. So ibig sabihin nito, kung ano man ito, it's like meron ditong tinatawag na mabubuhay uling pag-ibig. Baka mga exes nyo babalik, di ba? Yan. O maaring ito yung tinatawag na your tinatawag soldier in the shining armor, di ba? Yan. The knight in the shining armor. Okay? So ibig sabihin for some of you here, tinatawag tutang-tuta na kayo dahil hinahanap nyo kung saan baga ito. Yan, naghahanap kayo. Hanap na kayo, nakihanap kung saan baga ito makikita. Pero nasa tabi naman pala. Ayan kaya ito narito. It's like sinasabi, saan ko ba hahanapin ito? Tagal-tagal naman itong dumating. Ang tagal-tagal. Nadyan na po, hindi mo lang napapansin. Yan ha. Kasi nauuna pa yung buribot mo. Okay, yan. So, tingnan natin yung tinatawag your health. Yan ha. So, your health ha. Tingnan natin. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kayo daw po yung wag tamad. More on action, ha? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag magkakasakit kayo sa puso. Okay? Be kind to your health, di ba? Especially for some of you, baka madedevelop na po ito. Yung tinatawag sakit sa puso, ha? Yan. So, ibig sabihin nito, action, punta sa doktor. Palaging punta sa doktor, magpakuha ng dugo, magpa-test, blood test, yan, general sapagkat kailangan dito maging aktibo kayo. Be more active. Go out, go out, go out. Diba? Ibig sabihin nito, be kind to your health. Baka kayo ay atakihin sa puso. So, it's more about tinatawag, go out. Kailangan nyo ng sunshine. Kailangan nyo tinatawag mamisiklita, tumakbo. Diba? Magpunta sa gym. Yan, active dahil palagi kayong nasa loob ng bahay, nakaupo lang. Okay? So, let's see your tinatawag na ano ang sabi ni Universe sa inyo? Advice. Okay? Ayan, 4 po ang inyong major arcana, the Wheel of Fortune, the Star, at saka itong the Death, at saka itong the Justice. Ibig sabihin daw po nito, yung tinatawag na kung ano itong siphayo mo, 'di ba? Kung may mga kagalit kayo, ibig sabihin nito yung tinatawag makipag-areglo na. Yan ha, alisin na itong galit na ito, 'di ba? Ibig sabihin nito i-release na, makipagkasundo na. Okay? So whatever is this, ibig sabihin narito po yung tinatawag, mahalin mo ang iyong magulang, the 10 commandments of God. Ibig sabihin pag minahal mo ang magulang mo, pagtapat ka sa asawa mo, pag hindi ka taksil sa asawa mo, ito ang mangyayari sa iyo. It's about tinatawag rewards, di ba? Ayan rewards, napakalaking rewards ang darating. So sinasabi po dito yung tinatawag na the Aquarius, the Star, more active para daw po hindi kayo magkasakit sa puso. Yan active sapagkat for some of you here nakikita kaya daw kayo napapagod. It's like tinatawag pagod na pagod ka nang walang kadahi-dahilan, di ba? Walang kadahi-dahilan, pagod na pagod ka. Yan walang kadahi-dahilan, pagod na pagod ka. Yan nakikita dito ha. So ibig sabihin nito yung tinatawag na para ito'y mag-burn ka, maaring for some of you here nakakaranas ng tinatawag obesity, nag-gains ng weight. So more action. Okay? So kung ano man itong mga hinihintay ninyo, 'di ba? Ito is darating na. Yan ha. Okay? So ibig sabihin nito kung kayo man is magsusugal kasi narito ang the Wheel of Fortune, pakaisiping maigi kung saan ito i-invest. Okay? Yan. Whatever is this, kasi narito, malaking pera ito ha, para hindi masayang kung saan man galing yan ha. Ibig sabihin, invest na maigi para ito'y kumita ng mas malaki. Okay? So, alisin na daw po ang inyong pag-aalburuto. Yan ha. Alisin, huwag mamoroblema kahit hindi problema. Kung ano man itong mga hinihintay ninyo, ay kaunti lang daw pong tiis. Yan ha. Kaunting pasensya, habaan ang pasensya sapagkat ito'y darating na. Kung ito'y mga
Romeo and Juliet, darating na po ito. Yaan ha, yaan. So, ibig sabihin nito, maaring ito yung tinatawag, may mga tinatapos lang siguro silang trabaho, di ba? Kung sino itong hinihintay ninyo, baka ito yung mga kausap ninyo, di ba? Baka ito yung mga, halimbawa, ina-applyan yung trabaho. Hintay, okay? Alisin ito sa dibdib para hindi kayo atakihin. Ibig sabihin nito, yung tinatawag matutong maghintay dahil magkakaroon ng tinatawag na malaking transformation.